mga ka-channel! Welcome to my channel guys! Welcome to my channel! This is Manay Tirang Vlog guys! This is Manay Tirang Vlog. Kung bago pa lang kayo sa aking video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Kana lang if you like guys ha! Kasi iba naman talaga yung pinipilit niyo yung sarili niyo. If you like to subscribe to my channel, please subscribe so that maabangan niyo ang mga upcoming video ni Manay Tirang. So for today's video mga ka-channel, may share lang ako sa inyo kasi dumating na po yung passport ko mga ka-channel. Passport ito galing sa Philippine Embassy in Washington DC. So nagpunta ako sa Washington DC noong March 21 para po mag dual citizen po ako. So ngayon, while nandun na ako, while nag-dual citizen ako doon, sinasabay ko na rin ang renew ng aking passport. Kasi, nung American citizen ako mga channel, tapos yung passport ko, Philippine passport, still active. Once na American citizen ka na, your Philippine passport, hindi na siya valid. So, kailangan mo siyang i-renew. Pero, mga ka-channel, tumawag ako sa Philippine Embassy doon sa DC. It's up to you lang mga ka-channel kung gusto mong i-renew yung passport mo na Filipino passport. Kasi yun kung American ka na dito, it's up to you kung ibo bang i-renew yung passport mo. Kasi pag hindi na kasi valid mga ka-channel yung passport mo, Philippine passport, tapos na US citizen ka na dito, hindi na kasi valid yung Philippine passport mo. So ang ginagawa ko mga ka-channel, nung nagpunta ako doon, sinabay ko na lang, nagdual ako at saka renew na lang yung Filipino passport ko para may dalawang passport ako mga channel. Kasi para pagdating mo sa Pilipinas, may magagamit ka na sakali pupunta ka ng Social Security doon sa atin, mayroon kang valid passport talaga na ipapakita mo sa kanila na legal talaga na being dual citizen. So pakita ko sa inyo, dumating na ito today. So parang 6 weeks yata bago dumating sa akin. So, pakita ko sa inyo. At saka ipapakita ko rin sa inyo kung anong form ang ginagamit ko sa pag-renew ng aking Philippine passport. Okay? So, ito po yun mga channel. So, yun is nag-iisa lang talaga. So, ayan na po yung passport ko. Filipino passport ko being dual citizen. So, tingnan natin kung ano ang different. Di ko alam, i-compare ko nung yung old ko kasi may old ako dito na inano na nila. Ito ba yun? No, ito yata yun. 1981. This is not the one. I think ito yata yung old ko bago ko nakuha yung that's not the one. I think dami ko ng passport ditong na-expired guys. So, ito yun mga ka-channel. Tingnan natin kung anong different sa being dual citizen. Pareho lang naman. Palagay ko parang pareho lang. Pero sabi kasi nila mga ka-channel, pag ma-citizen ka na dito, tapos yung passport mo sa Pilipinas is active pa, hindi pa siya expired, hindi na siya okay gamitin. So, nilagyan dito ng may marka dito mga channel. So iba. So yeah, ito yung old passport ko na hindi expired nung American citizen ako, na hindi na siya totally magamit. So ito na yung bago ko ngayon, bagong dating. So ayun mga ka-channel, ipapakita ko sa inyo ang aking form, kung paano ko siya anong form ang ginagamit ko. So ayun mga channel, I'm so happy nga naabot na, dumating na yung passport ko para magamit ko sa Pilipinas. Pag magpunta ka dun nga kailangan nilang ID, meron tayong ipapakita mga channel. So hindi na tayo mamumroblema. So may dalawang passport na ako. Ito yung American passport ko and ang Filipino passport. See. That's meant to say, I carry 2 country. That's right. Alright guys, so papakita ko sa inyo ang anong klaseng form ang pinipilapan ko dito sa aking sa
bagong passport ko. Okay guys, so just stay tuned guys. Papakita ko sa inyo kung paano din ay kayo na lang ang pakita ko sa inyo yung form. Madali lang naman tong fill upan mga channel kasi kung ano yung nasa old passport niyo na Pilipino, yun lang. So pakita ko sa inyo guys ha. So yan guys, ito po yung form ng ating brand new passport guys. Ito po yung pinipilapan ko bago ako nagpunta doon. So ayan na po siguro yung bagong application kasi nung nang hanap ako, iba yung nakita ko. So yung chine-check ko sa Google, ito yung lumabas. So ito talaga yung new form of passport. So ayan lang guys, madali lang to siyang fill upan. Ang ano lang dyan, yung nasa ninyo, passport ninyo. Ayun, madali lang siya. See? Passport application form. So, kung magpunta kayo doon sa embassy guys, or whichever embassy kayo na lagay, ako sa DC ako, kung hindi kayo nakadala ng ganitong form, meron din silang ibibigay. So, hindi na kayo mag-worried. Alright guys, papakita ko rin sa inyo ang, mayroon pa ako i-share sa inyo. So guys, ito na po yung bagong passport ko. So pakita ko sa inyo kung kailan ito may expired guys. Kasi ano na tayo, 10 years na tayo ngayon, di ba? Hindi katulad dati na 5 years lang ang meron tayo. So ngayon, inano ko dito, nag-renew ako nung March 22 to 2024. So ma-expire siya mga ka-channel. March 21 of 2034. No? Wala ilang taon na ako noon. Paano, di ba? So, hindi na tayo laging mag-worry guys kasi dati yung passport natin or any kind of, sa atin is 5 years lang. So, ngayon, 10 years na mga ka-channel. So, yan. Hindi na tayo mag-worry ng so many years pa. Pero you know what? Times fly mga ka-channel. If you having fun, you don't know that it's 10 years already. So, abilis lang din ng panahon. So, yan mga channel, ito lang ang ating vlog for today. So, I'm so happy guys na nakuha ko ng aking passport. So, yan, may dalawa na akong proof. So, proof guys. So, ito yung milestone here. So, talagang pinagplanuhan ko to na, before the end of, last year, I mean, nung nag-citizen ako dito sa Amerika guys, I think it took like 7 months. 7 months. So, ngayon, kompleto na ako guys. So, pati mga anak ko guys, pag mayroon ditong sa Florida guys, pag mayroon ditong outstretch, ang tawag nila. Outstretch ba yung tinatawag nila? Kasi malayo kasi kami sa mga embassy dito guys. So, minsan, yung mga i-invite nila yung taga-embassy para magpunta dito, para kung sino yung gustong magpa-renew ng passport, dito sila. So, if ever nga magkaroon dito sa Panama City, kunan ko ng passport ng aking mga anak. Kasi dual na rin yung mga anak ko guys. So, pwede sila makatira longer sa atin kung gusto nila. Pwede din sila makabili ng property doon kung gusto nila kasi dual citizen sila. So, ayun guys, ito lang muna ang ating video for today and I hope you guys have a wonderful day. Stay tuned guys. Have a good day.